Mga ka-Republic, hindi lang mainit kundi talagang nagbabaga ang ating sports news tungkol sa paparating na dalawang malaking laban ng Gilas Pilipinas. Pero wala pa man ang mga kalaban ng ating national team, may mainit ng kontrobersya at maingay na gyera sa labas ng court. Bakit biglang nawala sa eksena sina Kay Soto at Quintin Millora Brown? Bakit parang may takipan na nangyayari? Bakit parang nagtatago ng sekreto ang SBP o Samahang Basketball ng Pilipinas sa tunay na dahilan kung bakit ayaw maglaro ng ating magagaling na player sa Gilas? At bakit itong si Homer Saison, bakit parang muhing-muhi siya sa Gilas coach na si Tim Cone? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, hindi na bagong kritiko ni Tim Cone si Homer Saison. Bakit nga ba ganun na lang ang pagkamuhi ng kolumnistang ito sa Ginebra coach na mentor din ng Gilas Pilipinas? Sa kanyang interview sa Abante Sports, binalatan ni Homer Saison ang pagkatao ng American mentor. Si Tim Cone daw, nagcha-champion lang daw dahil nasa Ginebra ito. Dahil daw sa dambuhalang budget ng San Miguel na kayang magbayad ng mga superstars. Ang hamon pa ng US-based na kolumnista, subukan mong ilagay si Tim Cone sa Blackwater o tira firma, tingnan natin kung may maipanalo yan. Ang tinutumbok ni Homer Saison ay ang triangle ni Tim Cone. Hindi raw ito gagana kung wala kang superior talent. At ngayong wala na sina Kay Soto at Quintin Millora Brown sa hanay ng Gilas na sasabak sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, heto na ang pagkakataon natin para makita, genius ba talaga si Tim Cone o spokesperson lang siya ng SBP? Binalatan ni Homer Saison si Tim Cone dahil sa pahayag niyang he just choose not to come patungkol kay Quintin Millora Brown na para bang pinalalabas, tinanggihan ni QMB ang bandila ng bansa ng kanyang namayapang lolo. Inalmahan ito ng kampo ni Millora Brown. Lumantad ang agent ng Phil-Ambigman para pabulaanan ang sinabi ni Tim Cone. Binigyan daw sila ng SBP ng take it or leave it na offer. Ang offer daw ay mas mababa pa sa nakuha niya noong first window kung saan naglaro siya kontra sa kupunan ng Guam. Paano raw nila tatanggapin ang offer na walang sapat na insurance at tamang sahod? Dagdag pa ni Homer Saison, gini-guilt trip daw ni Tim Cone ng mga players para pagtakpan ang kapabayaan at pagkukulang ng management. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Pabor po tayo sa pagbubulgar na ito ni Homer Saison tungkol sa pagsisinungaling ni Tim Cone at sa pagsisiwalat niya ng totoong panig naman ni Quintin Millora Brown. Pero hindi po natin nagustuhan ang tila pagnanais ni Homer Saison na langawin ang MOA Arena sa araw ng laban ng Gilas kontra sa dalawang powerhouse team na New Zealand at Australia. Sabi po ni Saison, kung ikaw ang manunood, bibili ka ba ng mahal na ticket kung alam mong wala roon ang magagaling na player ng Gilas at alam mong tatambakan lang tayo? Sa TV na lang ako manunood. Parang dinidiscourage niya ang mga Pinoy fans na suportahan ang Gilas. Para kay Saison, bakit mo gagastusan ng isang kulang-kulang na team at pinatatakbo ng isang overrated na coach? Gusto niyang sabihin sa mga Pinoy fans, kung wala mga star players, walang saysay ang ticket mo. Sa atin pong tingin, ito ay isang direktang atake hindi lang kay Tim Cone kundi sa buong programa ng SBP. Gusto niyang maramdaman ng pamunuan ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang galit ng mga fans sa pamamagitan ng mga bakanting upuan sa MOA Arena sa oras ng laban. Pabor tayo sa mga pagpuna at pagbubulgar ni Homer Saison kung ano ang totoo, ngunit hindi tayo pabor na tila sinusulsulan niya ang mga fans na boycottin ang laban ng Gilas. Higit kailanman, ngayon mas kailangan ng ating national team ang suporta. Ngayon na ang mga pinuno ng ating basketball body ay tila hindi nagkakaisa para sa isang direksyon at layunin. Bakit niyo po ba binabarat si Quintin Millora Brown? Bakit niyo binibigyan ng take it or leave it offer ang isang player na makatutulong ng malaki sa Gilas program?
Noong panahon ni Jordan Clarkson sa Gilas, walang problema ang SBP na maglabas ng milyon-milyong piso para sa insurance at appearance fee. Pero bakit ngayon na isang local player, naging take it or leave it ang usapan? Overspending noon, tinitipid naman ngayon. Sang-ayon sa ilang report, ang gastos para sa isang NBA player tulad ni Clarkson ay maaaring umabot sa $1 million pataas para sa isang maikling stint, kasama ang insurance at iba pang expenses. Sikat na NBA player daw kasi si Jordan Clarkson, sabi nila. Mas di hamak na mas mababa ang bayad kay Justin Brownlee na isang naturalized player. Pero sigurado po tayo hindi naman hihingi ng singlaki ng sahod ni na Clarkson at Brownlee ang isang Milyora Brown. Nakatitiyak po tayo, fair market value lang ang hinihingi ng kampo ni QMB base sa kinikita niya sa Japan B-League. Walang respeto nga naman yung sasabihan nyo siya ng take it or leave it. Aminin po ninyo kung kailangan kayo ni QMB ay kailangan nyo rin siya. Kabastusan yung sasabihan nyo ang isang player ng take it or leave it. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Merson Kabady Vlog, na narito ngayon sa Pilipinas, nagbabakasyon from Oman. At sa iyo rin, shoutout Enrico de Guzman, kababayan ko ito sa Bawan, nasa Belgium. Shoutout sa iyo, idol. At sa iyo rin, shoutout Ray Arabi. Good for Greg na makakabalik na sa PBA, sabi niya. At sa iyo rin, shoutout Rodolfo Ramirez. Salamat din sa iyo, sir. Salamat sa panonood. At sa iyo rin, shoutout Francis Palumayan. Sana maayos na ni Greg Slaughter. Welcome back sa PBA, sabi niya. Saka sa iyo, Ed TV 5516. Sa iyo rin, shoutout Norman Flores. Salamat sa laging panonood, idol. Sa laging pagsubaybay. At sa iyo rin, Rami Miole. Sayang daw si Greg hindi sa Ginebra babalik. At sa iyo rin, shoutout Rodante Sabida. Salamat po sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.